Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa 11 Workshop. Sa lahat nagla-like, nagko-comment, share at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa kayo subscriber sa 11 Workshop, di subscribe naman kayo, no guys? Yun. Alright. So, yeah, let's proceed to our topic for today, guys. So, this is the circular saw. It's a pinaka-importanting power tool ng isang woodworker, sa isang or DIYer sa isang workshop, no? Sabi ko nga doon sa isang vlog, kahit dalawang power tool lang yung bilin mo, okay na. Yun ay yung circular saw at yung drill, no? Cordless drill or corded drill, whatever. Napaka-versatile kasi ng circular saw. Siyempre, pag sa woodworking, kailangan mo ng tool na pamputol, and the circular saw is the king of cutting aside sa table saw, syempre. Pero kung wala ka table saw, circular saw talaga ang kailangan mo, no, guys? And may mga nagagawa yung circular saw na hindi naman nagagawa rin ng table saw, di ba? So, for example, yung table saw, hindi mo pwedeng gamitin na pag-cut ng buong plywood, no, yung 8x4, no, guys. So, pwede actually pwede yon, pero medyo delikado and you need a lot of space for that. In my case, since nandito ako sa workshop ko, and yung workshop ko sa third floor, napaka-importante sa akin ng circular saw kasi ito yung ginagamit ko na pang breakdown, no? Alam ba, plywood, hindi ko pwede iakyat ang 4x8 na plywood dito sa workshop. So, kinakat ko muna siya ng circular saw sa baba bago ko iakyat dito. Tsaka ako siya babanatan ng table saw pag maliliit na siya na piraso, no, guys? So, napaka-importante pa rin sa akin ng circular saw. Kahit may table saw ako, hindi ako pwedeng mawala ng circular saw. Pero halimbawa, bumili kayo ng circular saw. So, nakabili na kayo sa inyo. Ano ba yung dapat nyong gawin? Well, I would suggest na kapag bumili ka ng circular saw, gumawa ka ng dalawang klaseng jigs. Okay, dalawang jigs lang naman yung pinaka-importante dyan. Isang cross-cut jig at isang rip-cut jig. Okay? Now, pwede kang bumili niyan. May mga nabibiling ganyan, yung mga Craig or whatever na brand na mga jigs for circular saw, may nabibili niyan. But you can easily make one sa bahay using just scraps. And I'm going to show that to you ngayon. So we're gonna make a simple na crosscut jig and simple na rip-cut jig for our circular saw. So tara guys! Hello? Okay guys, so una natin gagawin is yung crosscut natin na jig for the circular saw. Meron na ako nito actually, ito yung ginagamit ko noon pa. And nag-fit lang yan dito sa ating cordless circular saw na to. Sakto-sakto yan. So, how it works is, itatapat mo lang sa kanya yung kailangan mong, halimbawa, ito. Natin ng, so, kung halimbawa, ganyan, itatapat mo lang ito dito sa line na to. Idikit mo lang sa kanya and then, tsaka mo pasadaan ng circular saw. Pero, gawa tayo ng bago para lang sa vlog na to, no? So, gawa ako medyo mas malaki ng konti. This is about, ilang ano ba to? It's about 16 inches. So, mas mahaba siya. Ito kasi mga nasa 14 inches lang. So, it's only two parts, guys. Ito yung kanyang pang-cross and then ito yung kanyang pinaka-base niya, no? So, ganito yung style niyan. Kailangan mas malaki yung maiiwan niya dito para pag kinat natin, tama lang yung kanyang space, no? So, I think tabasin ko lang to dito sa isa. So, ito yung sa dulo. Tabasin lang natin to. And then, gamitin ko dito yung isa nating na crosscut guide. So, tapat lang natin. Ayan, guys. So, tapat nyo lang yung dulo nito do sa pencil line. And that is an accurate cut. So, ayun. So, ayun, dikit natin itong mahaba na to dito sa ating crosscut. So, babalik na rin lang natin siya. And then, it should go about here. Pero kailangan, guys, square to, ha. So, ito, square na to, tong part na to. And then, this one is also square. So, yeah, factory edge to. Kaya square siya. Pero, kailangan makasiguro, kumuha ng ating square. Yan, ganyan. Tapos, lagyan natin ng wood glue.
So yan, kailangan tiyakin nyo na square yan ha. Yan. I-clamp lang natin bago ko siya lagyan ng tornilyo. Okay, check ko lang kung everything is square. I think it is. So ngayon, lagyan natin siya ng screws. Tapos ikakat natin yung excess na ito. Itong. And this is important kasi kailangan kasukat yan nung base sa base ng ating circular saw. So ikakat lang natin yung dulo na to using our circular saw. Ayun. So, simple as that. So, yung ano na yan, accurate na yan. So, kung saan yung dulo nito, ilagay mo na doon sa cut line mo and then itabasin mo, okay na siya doon. Pero, yeah, you can use this as is na to. Pwede mo nang gamitin pero masyado siyang bulky, no? So, tabasin na natin ng konti. So, lagyan ko lang siya ng line dito. Tapos, I think okay na yung ganito. And then I'll just cut it. Freehand ko lang to guys. Hindi naman kailangan na accurate to. Ayan, no? And then konting linis lang. So ito, lalagyan ko lang siya ng maliit na handle dito para at least meron tayong mahawakan sa kanya. And let's just screw lang natin yan. Kulang pa. Okay, yan. It's done. So, ganun lang kasimple guys. Hinahaba ka. Circular saw na crosscut jig. So guys, ito naman ang gagawin natin, yung rip cut naman, and it's 2 pieces, no? Yung base niya is this one, 1/2 na plywood, tapos ito yung magiging parang rail niya, no? Now, mag-iwan tayo ng space dito, around 2 inches, yan, 2 inches, no? Tapos, yan, 2 inches. So, importante yan kasi, ito yung tatabasin natin ng circular saw, so ito yung may iwan na part. Pero hindi itong part naman, yung ano, nag-iwan tayo ng space sa kanya para naman pwede siyang
kabitan ng clamps, no? Pag ika-clamp natin itong ano, itong jig na ito sa ating ginagawa, edi mas merong space for the clamps, no? So, kailangan lang dito is diretsong-diretso yung ating gagawin na rail. So, kailangan ilagyan natin ng guide muna. And I'll clamp this one. So, wala ako ng clamp. So, secure them on both sides. Tapos, sukatin lang natin kung 2 inches pa rin. 2 inches pa rin. So, tapos lagyan natin ng glue. Ayan. So, importante na kailangan dikit na dikit ito dito sa ating guide. So, after that, ika-clamp ulit natin ito namang mga itong kahoy na may ika-clamp natin. Okay, looks good. So, ngayon, iwanan natin yan hanggang matuyo yung glue. So, I think medyo, 11 o'clock na ng gabi. Bukas lang natin balikan yan. Okay guys, so tuyo na yung glue and then tinornilyo ko na rin siya. Hindi ko na na-shot yan. Pero ngayon, it's time for us na i-trim na siya. And you can see yung silbi nito, itong lip dito. So yan, para sa mga clamps nyo, di ba? So ito-trim na natin siya para sakto na siya dun sa ating circular saw. Okay guys, that's done. So yeah, same nung ating crosscut na jig. Kung saan natin tatapat tong ating itong cut line na to, doon din magka-cut yung ating circular saw. So hindi ko na ito matetesting kasi wala tayong sheet good, pero this is 4 feet. So pwede itong pang-cut ng kalahati na plywood, no? And that's all I need naman. Alright guys, so yan yung ating rip cut jig and cross cut jig for our circular saw. And very simple project, no frills project. You can make this in a few hours, no? O ano lang, using yung scrap materials. And sabi ko sa inyo, tailor fit to. It doesn't matter kahit anong circular saw nyo, kahit yung circular saw kasi guys, ang talim niya is nasa kaliwa. Usually, ang circular saw is nasa kanan yung talim. But that's okay. Pwede mo pa rin gamitin yung principle na ito para sa paggawa ng guide, no. Ang mangyayari lang, no, kapag yung circular saw mo is nasa kanan, yung blade is mas mahaba lang ito, yung kanyang guide na to sa baba. So mas mahaba lang siya. And same case dito. So mas malapad lang yung kanyang pag ginamitan mo siya ng ibang circular saw. Na ganun. But the same principle, guys. So, yun din yun. Yeah, I would suggest talaga, guys, na kapag kayo nakabili ng circular saw, gumawa kayo ng mga jigs like this one. Depende na sa inyo kung gaano kalaki. You can make a hole na 8 feet na rip cut jig. Pwede rin kayo gumawa ng mas malaking cross kayo, o mas maliit na cross cut jig, o mas maliit na rip cut jig. Nasa inyo yan, guys. So, ito lang ang ginawa ko 4 feet kasi ito naman yung standard natin na panghati ng kahoy, ng plywood. So, yun lang, guys. So, again, guys, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo dito sa Lebanon Workshop. I'm gonna see you guys again next time. Okay? So, this is Jun from Lebanon Workshop. Adios!